Claire Castro is not doing the job that she should have been doing, which is to communicate to the general population ano ba talaga ang mga ginagawa at ang mga programa ng administrasyon na to. Bagkos, lahat na lang ng mga problema na nire-raise, mga issues that are being raised, ay biniblame no, at sinisisi nitong si Claire Castro kay former President Duterte at sa mga supporters niya. Pangalawa, etong si Claire Castro din ay tila baga hindi nakikipag-usap doon sa kanyang principal, no? In this case, si Pangulong Marcos Jr. na dapat naman talaga kasi alter ego siya eh. No matter what you do, pag ikaw yung press secretary, whatever comes out of your mouth, no? Unless there is a qualified statement disclaiming that it is your own opinion, people will construe it na yun ang sentimiento at yun ang pananaw ng yung principal, the president himself. So, I think yung dalawang yan, Admar and Jade, ang biggest factors no of the trust and disapproval ratings na bumulusok nga. Ito yung napakalaking problema ng administrasyon na to, no? Lagi nilang biniblame, no? Sinisisi doon sa fake news peddlers daw, doon sa mga black propaganda operations daw ng mga pro-Duterte influencers, social media personalities, no? Or mga pages na yan na ngayon ay na-validate na, no? Na itong isang survey nga, isang survey firm, no? At credible naman yung survey firm na yon at I think yung survey na yon was non-commissioned, no? Walang nagbayad, no? Kusang loob ng survey firm na i-survey from a sample size of around 2,400. At yun na nga, no? Lalong sumadsad ang trust and rating nitong administrasyon na to. But more than the decline, the steep decline of the trust rating is the increase in the distrust rating of Bongbong Marcos. When you now do the math, no, at kukunin mo yung tinatawag na net trust rating, ang formula dyan is yung trust rating minus distrust rating, negative na ata 38, no? Parang negative 38 na. Meaning, sa sample size na yon, no? Reflecting the general population, plus minus 5% ata, no? Yung confidence level is 95% noon, so around 5% yung makikita nyo na for the last 3 years, no? Yung mga Pilipino ay nagbibigay pa ng benefit of the doubt nitong administrasyon na to. Pero the survey was done a week after former President Duterte was extrajudicially rendered, no, to the ICC. So I think it was one of the reasons bakit nagiging negatibo ang pagtitiwala ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. Wala yang sinasabi nilang ano ba naman, wala namang ang definition yung fake news, whether here or in the international media stage, walang definition yung fake news na yan. So hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ito pa si Claire Castro, no? I think itong si Undersecretary, Press Secretary Claire Castro is very instrumental sa decline ng trust and approval ratings at nitong si Bongbong Marcos precisely because Claire Castro is not doing the job that she should have been doing, which is to communicate to the general population ano ba talaga ang mga ginagawa at ang mga programa ng administrasyon na to. Bagkos, lahat na lang ng mga problema na nire-raise, mga issues that are being raised, ay biniblame, no, at sinisisi nitong si Claire Castro kay former President Duterte at sa mga supporters niya. Pangalawa, etong si Claire Castro din
ay tila baga hindi nakikipag-usap doon sa kanyang principal, no? In this case, si Pangulong Marcos Jr. na dapat naman talaga kasi alter ego siya eh. No matter what you do, pag ikaw yung press secretary, whatever comes out of your mouth, no? Unless there is a qualified statement disclaiming that it is your own opinion, people will construe it na yun ang sentimiento at yun ang pananaw ng yung principal, the president himself. So, I think yung dalawang yan, Admar and Jade, ang biggest factors no of the trust and disapproval ratings na bumulusok nga ni Opo, BBM. opo. Actually, ganyan din po yung naging komento ni Attorney Harry Roque na dahil kay Yusek Claire Castro, lalo pang bumagsak. Kung nakita, napanood po ninyo yung kanyang naging vlog nga o naging pahayag kaugnay nga po dito sa komento ni Yusek Castro. Nag-celebrate si Attorney Roque dahil kay Yusek Claire Castro, lalo pang babagsak ang trust at approval rating ng Pangulo. Tama, no? Hindi lang naman ako, hindi lang naman si Attorney Harry Roque, marami din, no? Nagsasabi. That's why I'm really surprised, no? Na nandyan pa yan si Jose Claire Castro as press secretary, no? I mean, well, not just Claire Castro, no? You have the PNP and all the other officials almost disagreeing with each other when it comes to, policy decisions, current state of the economy, the crime rate narrative. I mean, matagal ko na itong sinasabi, Jade, no, Anadmar, no, sa mga ilang beses na nag-appear ako sa mga programa ninyo, na this administration is actually very disjointed. They lack the cohesion, no, of a proper government, no, working hand in hand and in tandem to deliver the services and the messaging to its constituents, no. Kaya noon pa yan, no, nagsimula at ito ngayon klarong-klaro na talaga na wala na talaga silang synergy, no. But it's a polite word nga yung synergy. Hindi na sila nag-iintindihan kung paano nila i-handle lalong-lalo na yung communications part of this administration, Opo. Jade. Opo. At ano bang masasabi din po ninyo, Sir EB? Doon naman po, batay sa mga opinion din ng iba-ibang mga kababayan natin, yung kanilang dito sa social media, na kumbaga kapag yung resulta ng kanilang survey o ng isang survey na pumapabor o sumasang-ayon sa kanila, ay pumapabor sila. Pero ito, talagang negatibo laban sa kanila, tungkol sa kanila o sa administrasyon, iba yung naging pihit nila ngayon, kaugnay dito sa naging resulta nga ng trust at approval rating ng Pangulong Marcos Jr. Tama, no? Nakikita naman natin yan noon pa, no, Jade and Admart, mga kababayan, na pagka yung mga social media personalities, yung mga malalaki yung mga followers na identified as pro-Duterte supporters, ay nagsasabi at nagpapalabas ng mga opinion tungkol sa iba't ibang issue, ay tina-thumb down kaagad, no, ng palasyo na kesyo fake news yan, disinformation yan, misinformation yan, malinformation yan, no? At ang they are anchoring on mainstream media, no? Sorry, because you're part of the mainstream media, ang SMNI, although yun na nga, you were the first casualty of this administration's seeming obsession to destroy the Dutertes. But going back to what I was saying, yun na nga, no? Pagka yung resulta ng survey ay maganda para sa kanila, hina-highlight nila. Pero pag yung survey ay hindi pabor sa kanila, ay sinisisi nila sa kung sino-sino except themselves. Alam mo yun, yung meron tayong kaibigan alam mo, marami tayong kaibigan, marami tayong kaklase sa kolehiyo, sa high school, no, na meron talagang isang tao na who keeps blaming everybody except himself. At ito yung administrasyon na to ngayon. Opo. Pero hindi po natin talagang maiiwasan yung mga main issues ng ating bayan ngayon, Sir EB. Tulad nga ng sabi mo, bukod isa sa mga possible na naging dahilan kung bakit nga bumagsak
ang ratings ng Pangulo dahil una yung after ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin natin maiwasan yung mataas na presyo ng mga bilihin ngayon, mataas na unemployment rate, di ba? At maging yung krimen at saka yung panawagang magpa-hair follicle drug test, sa tingin mo ay yan din yung isa din sa mga naging dahilan, naging factor din kung bakit ganito yung naging resulta ng rating ng Pangulo? Well, a big factor yan, no, Jade, no. But if you look at the events, no, leading into this survey about 6 months ago, or maybe even a year ago, bakit nawalan talaga ng tiwala yung karamihan ng mga Pilipino is number one, si Bongbong Marcos at yung kanyang mga cabinet secretaries noon-noon pa ay nagsasabi na pag ang ICC ay papasok dito ay hindi sila makipag-cooperate. Ilang ulit na yan sinabi ni Boying Rimulya, lahat na sila, even Bongbong Marcos, and even with the letter of Bongbong Marcos in December of 2023 to the Vice President herself na hindi makikialam ang administrasyon niya pag ang ICC ay papasok dito at kumbaga mag-implement nga no, ng mga arrest warrants. Pero anong ginawa nila? And now it has already been established that the government of Bongbong Marcos actually cooperated, and in fact not just cooperated, but intentionally, deliberately, schemingly, without any ambiguity, ay tinurn over at pinakidnap. In fact, sila yung nagkidnap kay former President Duterte. Sino ngayon ang magtitiwala pa sa iyon yan? Na for the last year or so, yun ang sinasabi mo. Pero ang nangyari, lalong-lalo na doon sa dalawang hearing ng Senate Foreign Relations Committee headed by Senator Amy Marcos, na-expose talaga. And even one of the most respected retired associate Supreme Court justices, Adolf Ascuna, said that what they did to former President Rodrigo Duterte was extrajudicial rendition, and that there were violations made, no, on the rights, the constitutional rights of former President Duterte, and that those violations will have its consequences. So sino magtitiwala sa iyo ngayon yan? That's number one, and I think that's one reason. No? Pangalawa, yung naratibo nila na maganda ang takbo ng ekonomiya. Pero anong nangyayari? One of the real estate developers here, DMCI, has 100 billion pesos worth of unsold condominium inventories. The Metro Manila condominium market is now dealing with oversupply and less demand. The sweet spot of the inventory of real estate developers is between 24 to 26 months, meaning you have 24 to 26 months worth of inventory para maibenta mo lahat yan at makapagbayad ka sa iyong mga loans at makapag-start ka ulit ng ibang project mo. Now, it stands at 38 months. That's more than 3 years. 3 years bago nila maibenta lahat ng kanilang mga condominiums na ngayon ay gawa na. Yung mga condominiums na yan, pinupuhunan na yan ng mga loans ng mga developers. Nagbabayad sila ng interest, nagbabayad sila ng principals. Na ngayon, you are saying to me that the economy is doing good and all of this is just political noise. Early this year, the IMF, again, flagged the Land Bank of the Philippines, the Development Bank of the Philippines, again, to address the decline of their capital adequacy ratio because of that 75 billion remittance of both banks out from their capital balance sheets, no, sa kanilang capitalization, papunta doon sa Maharlika Investment Fund. Hanggang ngayon, wala pa ring
konkretong ebidensya na kumikita na ang mamamayan, na pera natin yan from the two state-owned banks. Sino ngayon ang magtitiwala sa gobyernong ito kung ganyan ang nangyayari? 'Di ba? Again, and then you have the crime rates, no, that is now hounding the business elites, especially our friends in the Filipino-Chinese business community. About a week ago, I saw an interview. I think the Manong J. Sonsa was interviewing. I think it was MJ, I think, no, or si Admar ba yun? You were talking to Sergio Ortiz Luis, who was previously president of the Philippine Exporters Confederation, and I think now is the president of the Employers Confederations of the Confederation of the Philippines. Na worried na talaga ang business community, lalong-lalo na yung mga Chinese business community, because of the reported kidnappings of their colleagues, no? Nagpalabas nga 34 organizations 'yon ng manifesto, 'di ba? So ngayon yung resulta ng survey na 'yon, no? I think, no, ay nag-reflect na doon sa mga sinasabi ni Mr. Ortiz Luis, doon sa mga nangyayari sa ating ekonomiya, doon sa nangyayari, no, sa ICC, no, kay Pangulong Duterte, at yung tatlo na yon, at to put the final nail in the coffin, kumbaga, even after a year, kung nung umupo si Bongbong Marcos as president, lahat ng surveys, no, Admar and Jade, you can look it up. The top 3 or 4 concerns of the Filipino people is, number 1, inflation, the high cost of living. Number 2, low wages, mababa yung sahod. Ano yan sila magkadikit. Mababa yung sahod mo, mataas pa yung presyo ng bilihin, may problema ka talaga kasi kumakalam ang sikmura ng mga Pilipino. Pangatlo, job opportunities. Pang-apat, criminality. Pang-lima, corruption. Malayong-malayo yung foreign policy. Pero ano ngayon ang nangyayari? No? Billions and billions of ayuda has been released. In fact, the last 2 days, dito lang sa amin sa Liloan, ilang milyon ang naipalabas na ayuda ni Congressman Juke Frasco. Araw-araw halos. Pero, the latest SWS survey on involuntary hunger is the highest in 20 years ba yun? 37% of all Filipino families experience involuntary hunger over the last quarter. More than the last quarter of 2024. Imagine that.